Kare-recover pa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sumabak agad sa trabaho po. Yan, mga kababayan, yung ating napakasipag na presidente. Sabi dito sa balita ng Presidential Communications Office, tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga kaugnay na ahensya ang pagtugon sa El Nino at paghanda sa La Nina. Sa sectoral meeting, iniutos ni PBBM ang pag-activate sa El Nino Southern Oscillation Online Platform para gabayan ang mga hakbang ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Publiko at mga kawani, iniulat naman ng National Irrigation Administration kay PBBM na sa tulong ng mga hakbang gaya ng alternate wetting and drying strategy, tumaas ang produksyon ng palay at maisabansa para sa unang quarter ng 2024. Kita ninyo, mga kababayan, yan ang ating Pangulong BBM. Tapos, kausap niya yung mga bisitang senador galing sa Amerika, pati yung foreign minister, mga kababayan, ng India, ay kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, PBBM gets support from U.S. Congressional Delegation over China's aggression in WPS. We will stand by you and with you. Yan po yung ating Pangulong Bongbong. Walang pagod sa pagsasaayos ng mga problema ng ating bansa. Tingnan ninyo itong mga activity ng ating Pangulong Bongbong, both local and domestic and international concerns. NIA eyes to complete more medium-long-term dam projects within PBBM's term. PBBM on track on El Nino mitigation efforts, braces for La Nina phenomenon. PBBM orders activation of online platform to monitor El Nino La Nina phenomena. Tingnan ninyo, dumagdag yung yield ng corn and palay. 5.9 increase in corn and 1.1% increase sa palay. Despite, mga kababayan, ng El Nino phenomenon na tumatama dito sa ating bansa, advance kasi mag-isip yung ating Pangulo So, dumagdag, mga kababayan, yun ating harvest, sabi ng National Irrigation Administration, NPSA. Ito naman, kausap niya yung Foreign Minister ng India. Sabi dyan, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Indian Minister of External Affairs, Jas Jankar, na dumating sa bansa kahapon para sa isang working visit. Pinagtibay sa pulong ang kooperasyon ng dalawang bansa sa mahalagang sektor. That includes, mga kababayan, defense and security. Sa gitna ng patuloy na pag-asik ng lagim mga kababayan ng China dito po sa West Philippine Sea. Pero niya, Mr. Maravillas, nakita mo yung nangyari doon sa Amerika. Matindi po yon, yung nag-collapse na bridge kasi nabangga po ng isang cargo ship. Yan po. A major bridge in the U.S. city of Baltimore collapsed early Tuesday after being struck by a container ship, sending multiple vehicles and people plunging into the frigid harbor below. Yan po, mga kababayan, kay hindik-hindik, parang pelikula. So, yung nakuhanan po ito ng video, live video po. Yan po, mga kababayan. Sabi ng report ng PTV, yung bumanggang container po, 300-meter container ship po, ang sabi po, lost propulsion po, nawala ng propulsion, kaya siya bumangga. Ang pagkasira ng tulay ay maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya kung saan ang pagbiyahe sa loob at labas ng daungan ay sinuspinde mula ngayong Martes kahapon po. Ito yung pagbangga po, mga kababayan. Nabangga po siya.
Tingnan ninyo yung pag-collapse niya. Oh. Matindi. Ito yung footage niya. Oh. Ng aktual mga kababayan na pag-collapse niya. Oh. You see? Ayan po. Nakunan siya ng footage. Courtesy ng stream time video. Live video sa YouTube po. Sa Baltimore siya mga kababayan. Actual footage of the collision between carrier ship and Baltimore Bridge. Sabi dyan, nawala ng propulsion mga kababayan yung barko at nag-warning din sila na babangga sila talaga. Kaya lang, too late mga kababayan. So yun ang mga nakakalungkot mga kababayan na balita. Now, kung may mga namatay po, wala pang na i-report. May mga sasakyan doon, mga kababayan, almost mga 10, mga 20 na mga sasakyan yung nangdoon. Pero baka sketchy yung mga reports na dumarating. Baka mas marami pa sa 20. Kasama sa tulay na bumagsak mga kababayan sa napakalamig na tubig. Ang isa pang malungkot na balita, yung dito naman po sa atin na aksidente. Noong isang araw po ito, nakuha na nito ng live footage, kaya lang ayaw ko nang ikuan sa inyo. Baka ma-restrict pa po. Ipakita sa inyo yung live nito. 17 na po yung namatay dito sa Cotabato. Yung van po, binangga po ng truck. Ayan po. Sunog lahat mga kababayan, yung pasahero ng van. May nakita tayong video, mga kababayan, na may mga buhay pa, gumagalaw pa yung katawan po, abang nasusunog siya. Hindi man makalapit yung mga tao na rumisponde kasi matindi yung apoy. So yan po yung nakakalungkot na mga pangyayari. Kaya ingat-ingat po sa ating mga pagbiyahe ngayon, lalo't siksikan ang mga kalsada. Sabay-sabay kasi na umuwi yung ating mga kababayan para magbakasyon for the Holy Week. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga balita, lalo na yung mga activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kahit nasa Holy Week na po tayo at kaka-recover pa lang sa kanyang sakit, sumambak agad sa trabaho. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application niya. Anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung mga magagandang kwento po na kahit po tayo tinamaan ng El Nino, tinatamaan until today. At we have to brace for more possible mga extreme weather condition po. Nag-warning na yung Pag-asa na baka titindi mga kababayan yung mga cyclones na tatama o bagyo. Pag pasok ng La Nina naman po, ngayon El Nino. Pagpasok ng La Nina, mga bagyo naman po yung ating paghandaan. Kaya walang tigil sa pakikipag-meeting ng ating Pangulo sa kanyang mga officials po para sa mitigation. At sa El Nino po, because of the advanced preparation na ginawa last year pa, mini-meeting ng ating Pangulong Bongbong, maganda yung epekto sa atin ng preparasyon. Maganda yung naging result po. At least hindi na apektuhan ng hindi masyado na apektuhan yung ating production ng palay. At nag-increase pa po, pati yung corn. Ito yung magandang report ng Philippines Statistic Authority o PSA. Yan PSA estimates palay corn output in first quarter likely higher due to drier weather caused by El Nino. So for the first 3 months, mga kababayan ng taon 2024, inasaan po na aabot ito sa 4.83 million metric tons palay output or higher by 1.1% compared to the actual production of 4.78 million metric tons with the drier weather na dulot po ng El Nino. So, tumaas pa mga kababayan. Di ba? Noong mga nakaraang panahon, pag ganito pong El Nino, bumabagsak yung ating yield, yung ating production. Wala kasi pong in place na mga mitigation. Hindi na pagandaan. Pero tayo, ngayong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, last year pa, ito na yung topic. Ito na yung dinidiscuss ng ating Pangulo sa kanyang mga agriculture officials na pagandaan niya natin. So maganda naman yung naging resulta. So sabi rito, data from the Philippine Statistics Authority showed that end February estimate of potential rice harvest in January-March quarter was higher by 0.6% compared to end January estimate of 4.80 metric tons. The estimated palay production was based on standing crop for the first quarter. The latest estimate also showed that while area planted to rice may have declined to 1.17 million hectares compared to 1.18 million in the same period last year, yield per hectare likely climbed to 4.11 metric tons from the actual 4.06 metric tons in the earlier period. So nabawasan yung nataniman pero tumaas pa rin yung production mga kababayan. So yan po, increase in rice production despite El Nino. Yan mismo mga kababayan yung data galing sa PSA. Yung estimated yield mga kababayan, 73.5 kabans. Na dati, 50 kilos per kaban mga kababayan. Mula sa 0.3 hectare lang na area sa Gimba, Nueva Ecija. So yan mga kababayan, yung harvest na nakuha mga kababayan. So malaki, imagine, 0.3 hectare, 73.5 kabans ng 50 kilos na palay. So nagkabunga yung mga pagpapagal at mga paganda ng ating gobyerno para maibsan mga kababayan ang masamang epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Ngayon, yung pinaplano naman po ng ating Pangulo ay ang pag-construct ng mga matataas na dams para yung epekto naman po ng La Nina, yung mga matitinding pag-ulan at flooding ay mapagandaan natin. Ayan po, Marcos, construct more high dams to ease water supply. Yan ang ating Pangulong Bongbong mga kababayan. Right after na makarecover po, hinahabol niya yung
mga natambak na trabaho na hindi niya po nagawa kasi nagkasakit po sila mag-asawa, natrangkaso. Ngayon, balik sa subsub na trabaho mga kababayan. So sabi po ni NIA, Administrator Eduardo Guillen, ipinag-utos daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang construction of more high dams as long-term solution to the water supply problem. Ayon kay Guillen, they aim to complete at least 50 dams by 2028 with 10 dams in the pipeline this year. Ang utosan niya ng ating Pangulo, which is what we are doing right now, is to build additional dams. The dams we rely on now were built 50 years. 50 years ago pa. And unfortunately niya, we have not built other projects since then. Yung mga dams po, pinagawa pa ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, si dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Yung mga sumunod na administrasyon po, wala man pong pinagawa. Ganon sila. Wala man lang nakaisip po. Naubos sa politika lang po nila. Hindi sila kasi mga visionary and builder tulad ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos na namana siyempre ng kanyang namesake na anak, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So makikita ninyo ang pagkakapareho, pagiging visionary leader, boss by senior and junior. Kaya masyadong na-insecure mga kababayan, yung mga dating naging Pangulo, napapahiya kasi sila. You see, wala silang ganong talent. Yung Marcos lang talagang may ganong talent, mga kababayan. Sabi rito, what the President wants is for us to shift from flood control to water management, anya. Guillen said some of the existing big dams in the country such as Magat and Pantabangan are already aging. Siyempre, 50 years ago, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. So sabi ni Guillen, what the President wants now is for us to build high dams so that we will have a long-term solution. When you have a high dam, you have a flood control, anya. You have irrigation. You have power generation, aquaculture. What more can you ask? So this is the focus of our President. Dala lahat po, nasolusyonan yung mga problema. Hindi lang sa baha, pati sa supply ng pagkain. Kasi yung problema natin sa irrigation, sa mga farmlands natin, mga rice fields, masosolusyonan. Yung problema natin sa kuryente, masosolusyonan. Kasi magagamit siya sa power generation. Pati po, aquaculture, para may pagkuhanan ng pagkain, mga kababayan. You see, at livelihood siyempre sa ating mga fisher folks at saka mga farmers natin. Ganun ka-visionary yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inday. Problema niya, Mr. Maravillas. Sabi niya, Mr. Maravillas, ng presidente ng Akbayan, yung puso niya ni Inday, made in China. Wala siyang statement po sa pang-aabuso sa atin ng the latest harassment na ginawa ng China sa atin. Napakaraming mga bansa, mga ambassadors, nagpaabot ng concern and condemnation sa ginawa ng China. Yung Vice President tahimik kasi sabi ng si Miss David, Presidente ng Akbayan, ano ba naman ito anya si Inday? Ang puso ba niya ay made in China talaga? You see? So, balik tayo dito sa ating kwento. Guillen said there are 3 to 5 big dam projects that the government is looking to finish before the president's term ends in 2028, including the Tomawini River Multipurpose Project in Cagayan Valley, the Panay River Basin in Panay Island,
in other projects in Ilocos Region. Ganon mga kababayan. So, pinagandaan na natin ngayon yung mga future flooding na dulot po ng La Nina naman po. Ito kasi yung warning naman ng Pag-asa. Arrival of La Nina may increase chances of more tropical cyclones, sabi po ng DOST. So, in a palace briefing, the department said, while the total number of typhoons this year is predicted to be below the average of 13 to 16 compared to the usual 19 to 20 typhoons, the later arrival of La Nina could still bring several storms in the last quarter. So that is why there is a possibility that during the last quarter of this year, it is possible that we will have a few typhoons. So our preparation time is little since the chances of developing a typhoon during La Nina are closer to our land. Sabi po ni DOST Secretary Renato Solidum. Pero yung ating El Nino naman po, sabi ng Pag-asa, magpipik ito yung peak heat index April or May. Kaya ingat-ingat lang po sa possible effect naman po ng sobrang pag-init ng ating panahon. Although ngayon po, nagtataga ulan-ulan pa dito sa amin. Ito po yung yung Magat Dam na pinatayo pa nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan po, Marcos era, Magat Dam, Southeast Asia's first large multi-purpose dam. Magat Dam is a large rock-fill dam on the island of Luzon in the Philippines. The dam is located on Magat River, a major tributary of Cagayan River. Construction of the dam started in 1975 and completed in 1982. Magat Dam is one of the largest dams in the Philippines and has two primary purposes: as a source of irrigation water and as a provider of hydroelectric power. The construction and appurtenant structures was authorized by Presidential Decree 693 signed on May 7, 1975 by the late President Ferdinand E. Marcos. The Magat Dam was constructed in 1978 and inaugurated by the late President Ferdinand Marcos on October 27, 1982 and started operations in 1983. Implementation of this multi-purpose project was based on the preliminary study conducted in 1973 by the National Irrigation Administration with the assistance of the United States Bureau of Reclamation and the United States Agency for International Development o USAID. Ganon ka-visionary, mga kababayan, yung ating dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos. Since then, hindi na nasundan po. Walang nakaisip. Ganon, mga kababayan. Tapos yung mga sumunod na presidente po, ang yayabang. Wala silang binatbat sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lalo na sa anak ngayon. Si President Bongbong Marcos. Kaya insecure sila lahat. Dapat nga 20 years na maglingkod din tulad ng kanyang tatay, yung ating Pangulong Bongbong. Gusto na pong sugurin sa Palasyo Malacanang ng mga taga Fenta Kingdom. 2 years pa lang. Ganon sila, mga kababayan, ka-insecure. Kasi pag nagtagal-tagal pa sa paglilingkod yung ating Pangulong Bongbong, mismo ng mga mamamayang Filipino magsasabi, Mr. President, isang term pa. Kulang yung 6 years sa'yo. Di ba? Ito yung isa pang pinagawa ng ating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos, Pantabangan Dam. Yan pa. Ang ganda-ganda ng pinagawa ng ating dating Pangulong Apo Lakay. Naging tourist destination pa siya. May view deck pa. Yan po. So, yan po, mga kababayan. Yung mga
balita natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.